So hi guys and welcome back to our Paki Podcast. So we decided to name our podcast Paki Podcast kasi nga, Paki mo. diba? Paki mo, paki ko, pakialam nila. Pakin yung lahat. Paki yung lahat. So we decided to name our podcast Paki Podcast kasi nga, it's our opinion and your opinions matter too just as much as our opinions do. Diba, Mark? Oo. Diba after our pilot episode, ang daming hater. I wouldn't say hater. Paano ba? Hater for each other. Sila-sila lang yung nag-aaway. Yeah, pero I like it. As long as we're not hurting anyone, I feel like healthy debates are good. Parang ine-exercise ang brain natin. Oo. Diba? Tama. May paki sila. Diba? Anyway, so it's currently second or third week of January and pag-usapang January, how can we not talk about yung bullshit yan New Year's resolutions na gawa-gawa ng mga Illuminati, aka si Self, di ba? Na hindi nasusunod. Di ba hindi nasusunod? Ano yung New Year's resolution mo? Lagi. Yung top 2 na hindi mo matatanggal sa New Year's resolution. Lagi kong top 2 na New Year's resolution is eating healthy and working out religiously. Oh my God. Ako naman, wala naman sa restriction sa eating. Buti pa ako may konsensya kasi alam ko hindi ko kaya yan. So ako, ang ginawa ko is papayat and second is hindi maglulu. Maglulu ano? Hindi mo alam yung lulu. Ano lulu? Hindi alam yung lulu. Buwis. Hindi madalas maglulu. Oh my God. Uy, healthy yun. Healthy ba yun? So may mga ano ka ba? New Year's resolution pet peeve? Parang things you don't want to see anymore in 2025. Mga pet peeve na-experience mo ngayon na ayaw mo nang makita yung mga shit na yun. This year, Sige, go first. go first. Ako yung mga nagbe-message sa akin ng Mark and then wala na. Trigger ng anxiety. Nakakabwisit. Please don't do it. Tsaka, meron ako mga Facebook friends na galit sila pag tumatawag sila ng walang paalam. What's your take on that? Oo, yung walang intro, walang hindi man lang mag-message before. So Parang ganun ka? Ganun ako. Ayaw mo yung ganun. Hindi pag naman, yung antagal nating hindi nag-usap tapos bigla kang tatawag. Yung parang hindi mo na sila So it's more like a closeness thing, hindi siya dahil dahil sa anxiety. Kasi meron akong kilala sa Facebook, one time nag-share siya na galit siya na may tumatawag sa kanya na kaibigan na wala man lang message daw, tas not-trigger daw ang anxiety niya. And I'm like, to be honest, mahilig ako tumawag kesa sa text. Kasi pag text, kasi na-experience ko kasi, siguro it comes with my personality din. Kasi alam nila, given na jolly person ako, sa text, hindi naman ako jolly. Diba? So parang, they misunderstand me for, not being in the mood pag text. So I'd rather call them para parang mas dama nila yung emotions ko, yung acting skill. Minsan nga kasi doon din nag-i-start yung away, di ba? Pag sa text, Oo. mali yung interpretation ng tao. Hindi mo naman minent na ganun. Okay, so what I don't want to see them. I don't want to see them on my feed anymore. Sa mga mutual friends ko dyan na kilala yung mga ex ko, paki-stop. Paki-wait! Ewan ko, parang gusto ko mag-move on. Alam mo yung may mga exes na marami ka. Ito yung mahirap pag marami kayong mutual friends Diba? Oo. Hindi ako naglilihim ng galit or anything, pero iba pa rin Nakikita ko yung pagbumuka nila. Parang, it comes back. I don't wanna see you and you. Memories bring back. Oh my God, hate it. Paki-block. Yak, paki-block. Okay, let's talk about traditions naman in Korea and in the Philippines. How do Filipinos start the beginning of the year, would you say? Aba. Parang ang hirap. Siguro, here in the Philippines, Christmas is until February. Oo, yung hindi tinatanggal yung Or sometimes Christmas until tree. March. Di ba? Yun din yung sabi ko, kaya nga sabi nila sa akin, like whenever my friends ask me na, akala nila dati kasi nagpipicture, syempre, di ba? Pag bago ka lang dito sa Pilipinas, maaliw ka talaga sa mga parol, those colorful lights. So I would take pictures, di ba? And I would upload it. All my Korean friends think they were throwback pictures. Hindi nila alam. March na, hindi pa tinatanggal. Kahit sa condo namin, ganyan Diba? March na yung may pa Oh rin, my Christmas God. tree. Lalo na yung sa mga streets, lalo na sa probinsya, yan talaga hindi natatanggal yan. Oo. So guys, the Christmas in the Philippines starts from September until February or March. Max. 6 months. Yes. We love Jesus' birthday too much. Yun sa Korea na
Tteokguk. Yes! Yung kumakain kayo ng edad nyo. At the start of the year. Oh my God, dati. So guys, in Korea, may tinatawag kami na tteokguk. Tok means rice cake, cook means sabaw or soup, di ba? So it's our tradition na every New Year, we would eat that and that is equivalent to 1 year of age. Pag naubos mo yung isang bowl, parang 1 year of age daw yun eh. Plus 1 year. Oh, tapos pag mayaman ka, may mga dumplings ka sa loob. Wala mahirap lang kami, puro nori lang kami sa taas. Alam mo yun? Oo. May mga ganun kaya na tteokguk, na may kimchi, na may dumpling, tongmandukuk, parang ganun. Oo. Yun, parang social status na yan. Pinapakain sa amin yun noon nung nagpo-part-time ako sa resto sa Korea noon. Tapos sabi nung imo sa akin, yan, kakain ka ng 1 taon, sabi niyang ganun. Oo nga eh. Nung bata pa ako, gusto ko nga dalawa pa eh, para mabilis 2 ako taon tumanda. agad. Pero yung totoo, gutom lang ako nun. I wanna be adult! Hindi, gutom talaga. Meron ba tradition sa Pinas? Meron yung polka dots outfit pala. Alam mo ba yun? Hindi. Yung pag New Year's, yung magpo-polka dots ka. Hindi mo alam yun, yung bilog-bilog. Ang alam ko lang, kakain ka ng grapes under the Yung table. obsession ng Pilipinas sa bilog-bilog, meron. Oo. Parang dinig ko yan, pero Bilog hindi ko na. pa nakita. I haven't seen anyone practicing it though. Noon maano siya, parang popular siya. Parang ngayon hindi na ginagawa gano'n. No? Popular. I wanna be popular. Pero may obsession talaga. Parang ilang ano ba yun? Ano ba meaning nun? Pera. Parang yun ang Bilog-bilog, belief. oo. Parang, susuot ka na nga lang, bilog-bilog pa. Oo. I-check mo na. Square. Di ba? Oh my gosh. So, kayo ba guys? How's your New Year's resolution going? Paki-expose sarili. Paki-expose ang sarili sa comment section. So, of course, when we say New Year, it's not just about new me, pero your new surroundings, di ba? Like, parang we wanna refresh pati yung social, natin. Status. Hindi status. Sana all talaga. New Year's gusto ko mag-small loud eh. Abugsh, di ba? Status agad. Gravity, di ba? No, parang, di ba, New Year, new me, pero also new surrounding. Like, you wanna surround yourself with different people. Like, you kind of look back on who you spent your energy on, di ba? So, speaking of energy, we're gonna talk Yes. about friends and family. Ready ka na ba? Yeah. Ready ako. Alam kong walang pakialam yung mga friends ko, pero pag-usapan natin. Oo. Mamaya sila naman may paki. Sa comments. Sorry guys, pakiusap na lang. Paki-usap. Paki-type. Paki-share din na. Huwag i-block. Paki-follow. Ang dami ng paki. Ang daming paki. Daming paki. So let's go dive into the friend part first. What are the type of friends na you think we should cut off or you should cut off? For me, yung mga laging negative, yung pagkausap mo laging may negativity na sinasabi. Parang kunwari, nag-share ka ng opinion mo or parang plans mo. Yung negative yung inuuna niyang ibigay na parang outcome, ganun. May mga ganun ka bang friends? Kasi ako may ganun akong friend. Paano? Parang kunwari, ay kasi parang natry ko na yan pero hindi naman maganda yung outcome, ganyan. Nataray mo? Natry niya na sarili niya daw. Di mo ba maalala? Hindi ko maalala eh, pero meron eh. Negative friends. Oh, meron naman akong ganun. Kunwari, parang, let's say, ako meron akong friend dati na ganun eh. Parang, Chara! Akala ka ba walang name drop? Hindi, kasi meron ako kaibigan na, Mark, like, kung napansin mo, like, we're doing this in my house. Everything, the equipment, the setting, and everything. So, as you can see, like, itong content natin, it may look easy, but I will show you guys in the future how it being set up. Talagang sobrang hirap, planado, and I think my viewers deserve the best quality. Tsaka ito na yung luho ko. Magandang output. That's like, kung ano man makakatulong sa aking trabaho with my contents, I will invest on it. Ganun ako. Pero satisfying naman siya yung yung output natin. Diba? Maganda. At sana ma-appreciate nila, diba? Kung may pakiman kayo, ayan. Parang, I'm doing this because I love it. Tapos may mga friends ako na, pag may bagong camera ako or something, parang sila pa yung unang magpo-point out. Bumili ka na naman! Kilala ko na eh, char. Marami akong ganun na kaibigan.
Hindi lang isa. Alam, meron ka din yan? Parang, Di ba meron ka na yan? Di ba meron ka na yan? To sasso. Char, kinoriya! Tapos ang ending, nanghihiram. Ang ending, parang gusto nila gayahin yung anong brand daw pinipili mo. Pero alam mo yung parang ginudge ka for your expenses na wala naman silang dapat pake. Di ba? Ano yung pake nyo? Di ba? It's not like I spend on what? Hindi ako mahilig sa relo. You guys will never see me with like, well, in the future, maybe. At least, di ba nagagamit mo siya? Oo, ako more on sa work-related pa rin. Wala akong, luxury. I don't spend on luxury goods. Most of them are gift. Like 98% of my luxury goods are gifts or pre-loved items, ganon. Hinand over lang sa akin. Pero maliban dun, wala na akong luho. Tapos for them to immediately judge me like that na, meron ko na naman! Alam mo yung parang feeling ko parang, wala kang inambag dito. Bakit ka galit sa akin? Tapos pag nakita yung output mo, anong ginamit mo dyan? Diba? Ang daming tanong. Yun yung mga friend kong negative. I don't know if they say it out of concern, pero pag too much na, nakakainis na. Oo. Wala lang. Ayoko yung nangingialam sa mga gastos ko. Hindi naman ako nagsusugal, hindi naman ako nagve-vape. I don't buy pods. Have you ever? I don't buy alcohol. Diba? Hindi ako mahilig maglabas-labas tapos, magpasyal-pasyal. I don't do that. So, paki mo! Ang gigil tuloy. Pakisarang bunganga. Number 1, yung kaibigan mong laging nag-aaya sa'yo tapos nung nagka-jowa bigla, inechepwera ka na, tapos palagi silang nagtitipid pag gala nyo, tapos biglang sobrang galante pagdating sa jowa nila. Pet peeve ko din yan. Diba? Like, Anong latest mo na dyan? Parang experience? meron ako mga kaibigan na pag kami, hindi siya G sa lahat. Sa totoo lang, kung hindi niya kaya, okay lang yan. And you have to note na, I feel like my standards realistic. Hindi naman ako yung, huy tara, mag 5 stars sa Okada. Hindi naman ako ganun. Ayoko yung parang meet halfway ba? Parang you forgot about your friends dahil sa jowa mo. Feeling ko yung anger ko dun nanggagaling. Hindi siya anger. Anger is too much. I would say fucking anger. Parang siguro yung tampo. Tampo siguro doon nanggagaling na totoo. nung pareho ba tayong single, parang, 'di ba? Pero minsan nag-start talaga siya tampo. Hanggang magiging galit siya kasi paulit-ulit na. Oo, pag medyo abuso na, parang so kung may friends din kayo ng ganyan, I would say cut off. Yung biglang nagbabago pag nagka-jowa. Oh my God. Uy, kahit hindi jowa, meron akong recently na kinut off na kaibigan. Hindi niya jowa. Parang lang niya, someone na makaka-date lang niya na bago. Oo, parang situationship niya din siguro. Hindi ko alam. Tapos, pero one time kasi nag-usap kami na magkikita kami nung araw na yun. Hindi lang ako. Meron kaming ibang kasamang friends din. Na siya, parang scheduled na siya. Punta kami ng ibang city. Nagpresenta na ako na ako'y magdadrive. 3 days before, sabi niya bigla na hindi daw siya makapunta. Can we reschedule? Oo, reschedule. Sabi niya ganun. Yung iba kong araw na yun, meron ako schedule. Kasi nga, ang tagal na naming na-i-block yung date. And then, ang nangyari nun, parang kinancel na lang nung mga kasama. Cancel na lang natin, di daw siya pwede. Parang kasalanan ko pa na na-cancel yung lakad. Parang sa'yo nagalit? Oo. Parang cancel na lang natin. Ikaw naman yung sabi yung ganun. Hindi pwede, sabi yung ganun. Tapos nung araw na yun, nakita ko yung story nung friend na yun. Nakipag-date lang siya, which is ang sabi niya, business-related daw yung niya. Mukhang business-related ang MU natin, Kaya ayun, tapos paulit-ulit na ganun. Diba, ang sakit. Like, I get it na, lalo na sa edad natin, I really encourage my friends to find the right one and go get married, ganun. Pero guys, come on. Like, basic human decency man lang, diba? Yung parang paramdam ka man lang. Hindi yung, hi, sana magka-jowa tayo, best friends forever. Tas biglang ang next message mo, nagkaanak ka na, ninong na ako. Gago ka. May ka na, may bibigyan ka na ng... Pakihampas ng angpaw ng mukha niya. Pakitatak yung ampaw sa mukha. Diba?
How about those friends na mahilig makipag-compete sa'yo? Silently or loudly? Meron ako loudly. Ikaw? Loudly? Oo, Meron ikaw. ako mga kaibigan na silently. Yung silently, yung tipong hindi nila sasabihin sa'yo na inggit sila or nakikipag-compete. Pero kunwari, may sinabi ako na, pinaghirapan ko tong blah 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 blah. Tapos sasabihin niya, uy, ako din. Ako din actually na ano ko yan last week. Parang, ito yung pinaghirapan ko. Tapos ayun, nakabili na ako finally. Meron ka din yan. Nabili ko na yan last month. Congrats, meron ka din, ganda niyan. Alam mo yung parang... Napupunta sa kanila. Di ba? Parang, di ko na kung competitive ang tamang term, pero yung ayaw nila ibigay sa'yo yung moment mo. Oo. Do you get it? Napupunta sa kanila lagi. May U-turn. Oo, parang, oops! Ako din. Moment ko yan. Oops! Nauna ako. Spotlight ko. Di ba? Parang, ikaw na. Di ba? O para sa akin yun yung parang silent competitive friend. Para sa akin. Yung sa akin, yun parang magtatanong sila ng opinion about something. And then, biglang ang mangyayari, sila yung magiging know-it-all. Pag nagbigay ka ng opinion. Nagigets mo ba? Yes. Oh my God. Yun yung feeling ko for me na nagiging competitive. Yung parang, alam mo yung ganto-ganto? Tapos, parang feeling ko ganto-ganto. Hindi, feeling ko kasi Hindi kasi, bakit parang galit ka sa akin? Nagtanong ka pa, di ba? Isa rin sa mga friends ko to watch out for. Kasi grabe naman yung cut-off. Guys, joke lang yan, pero don't burn bridges unless it's falling down talaga. Di ba? Pero, yung mga friends na laging nagsisinungalin. Marami akong friends na laging nalilate, pero ayoko yung nagsisinungalin. Gumagawa pa ng Yes. something. Kung late ka. Hindi ka yung late ka kasi yung lola mo, yung mama mo. Alam mo yung parang, parang, it's almost like double kill para sa akin. Yung late ka na nga, tapos kung ano-anong bullshitan na nagagawin mong kwento. Parang, my dog ate my homework. Parang ganun ang vibe. May mga times din ako na ganun parang, alam mo, yung pasimple, late sila, pero the way they're gonna message me is, pero ikaw, hindi mo kailangan i-rush. Kung may gagawin ka pa, mag-relax ka pa. Pero alam ko late lang sila Alam mo yung mga ganun, parang iniikot, gina-gaslight. Is that the right way to use gaslight? Parang, kunwari, dapat manipulate, di ba? Di ba? Yung parang, kanina pa ako nandito. Anong take your time? Parang late ka lang, take my time. Diba? Ayoko yung mga friends na ganun. Ikaw ba? Okay ka lang ba sa mga nagle-late? Okay ako sa late, pero hindi yung super OA na late na 1 hour, 2 hour. Ano yung threshold mo? Limit? Up to 30 minutes. Pero medyo mainit na yung ulo ko nun. Actually. Grace period for me is hanggang 15 minutes. Okay pa ako doon. Medyo Korean ka doon Guys, Mark is a Filipino. True. Oo nga, may mga nagtatanong ng nationality. Vietnamese ba siya, sabi mo sa... Dami! 2 Koreanong bakla daw. Pati gender, just go. Assume. Pakinyo. Pakinyo! And of course, yun yung mga friends naman na dapat natin ika-cut off if ever. Pero guys, always give people benefit of a doubt. I feel like, you never know what someone's going through di ba? Pero before ka naman mag-cut off, syempre, you tolerate them several times. Yeah, May mga times lang talaga na hindi mo na kaya ganyan. That's why communication is the key. Make it clear to them na hindi na to okay sa akin. Nakakabastos ka. Parang put boundaries. From the last few episodes we uploaded or aired last time, there was a family topic there. Tapos parang medyo low-key na bash ka or dahil parang kinokorek ka nila. About sa religion? Hindi ako nagbabasa, sorry. Walang paki si Mark. Hindi pag ganun na sobrang haba na hindi ko binabasa. Oo. Parang parents mo pa rin yan. Yung sa episode ko, my family not being able to celebrate Christmas, ganon. Oo. Parang tas may sinabi sila na, hindi ko alam guys, basta nabash ka. Paki mo, nabash ka. Paki ko. When do you say, di ba pag friends, may certain threshold tayo, mga limit na, di ba? Pag lumagpas to, ay, parang X ka na. How about that for family members? For family, for me ito sa akin. Kaya ako sila kinut off kasi paulit-ulit yung pinag-aawayan nyo. And then paulit-ulit mo silang nababastos. Syempre, for me, alam ko yung sinasabi nila na parents mo pa rin yan. Yes, I know that. Kaya nga, parents mo pa rin yan. Kaya nga, kinut off ko sila. Kasi
ayoko yung paulit-ulit ng feeling na nababastos ko sila. Lubot ko umiiyak! Yun yung ayoko na feeling. Hindi maganda sa feeling yung nababastos mo yung someone, di ba? Pero wala ka kasing choice din talaga minsan pag yung words din nila, nababastos ka. Parang, ano yun, human nature na pag nabastos ka, you want to return it, di ba? Parang kahit pa paano, gusto kong bumawi, ganyan. So, bago pa mangyari yan, parang lumayo ka na. Oo. Parang ganun. Di ba? Parang, you cut them off because you feel like the tougher it gets, baka may gagawin ka ng masasaktan the more sila. na mababastos mo pa sila. Ganyan. Okay. So, shit. You cannot. Paki-block. Blinak. Actually, naka-block silang lahat kahit mga mga close relative ko. Wala na totally. Pero, are you willing to share ba? Kung yung story mo na what was your problem? Kung saan nagsimula? Oo. For sure, for you to make that decision, it wasn't like a 1-day, 2-day problem. For sure, it has been decades, di ba? Totoo. Before you made that decision, di ba? No, given na we're both 28, di ba? It doesn't happen overnight. Yung mga realizations. So, syempre. to cut it short, what do you think were, from the many, what were the few reasons or instances that it made you feel like, oh, parang tama na to. Running away is the only choice. Could you share, like, what were the top 3 things, do you think? Number 1 is, pinapakailaman ka nila sa decisions mo in life kahit na lumayas ka na dun. Yun yung number 1 sa akin. Kasi akala ko, pag nag-move out ka na, sarili ko na lahat, and hindi na kami mag-aaway. Pero no, hindi pala yun dun natatapos. Mas lumala. Ayun, for example, choices ko politically. Pati yun, may say sila dun. Ang dami kong kilalang family na wasak-wasak dahil dyan. Wag yan, ganyan. Baka maano ka, ganyan. Yun, may factor siya. Kasi nakaka-stress eh. Pati yung mga ganong decision ba naman. And then, sa religion din, ayun, meron din. Pero hindi na tayo magdi-deep dive sa political and religion. Yes. We're not gonna talk about anything that has to do with, I think, religion, politics, and gender, I guess. Oo. Sa gender naman, parang never namin napag-usapan about dyan. Hindi kasi para sa akin hindi naman siya sensitive topic kasi we're in a generation where we're more accepting to foreign type of, approach, ganun. UFO. Pero, mga alien, LGBTQI UFO. Pero, yun nga, I just don't wanna start a toxic debate. Yun yung mga type na debate na ayoko makita sa comment section or something. I don't know. Kasi I feel like everyone has their own God. Everyone has their own faith. Everyone has their, so, and I respect that, diba? Respect each other's differences. So, as much as possible, iwasan natin yung tatlong aspects na yan. Yan naman ginagawa ko lagi. Ayun. And then number 2, doon na tayo sa number 2. Wow, number 2 agad. Hindi, yung 1 actually, doon nagsisimula lagi. Pero yung number 2, more on tampo siya, na naging galit. Yun naman, yung number 2 is as a main dancer. Main dancer. Main family. Grabe. Hindi, kasi yung yung father ko, meron na siyang ibang family ngayon. And then as a main na family, parang simula noon talaga naramdaman ko na hindi na kami yung priority. Simula nung grade 1 yata ako noon. So simula nung grade 1, your father had a different family? Secretly. Ang alam nila, hindi ko alam. Pero tuwing nag-aaway sila, natulog ako, naririnig ko. They were trying to keep children out of it. Pero napansin naririnig ko siya talaga pag tulog ako. It's not in my position to advise any parents. Pero parents, like children's are very, very fast. Totoo. And their intuitions are very strong. Maririnig mo na lang na gano'n, kahit na mahina lang siya. Tsaka syempre, pamilya mo yan. Like, you don't have to hear it. Hindi mo kailangan ng senses mo para makiramdam na something is wrong. Diba? Intuitions mo pa lang, parang something. It doesn't always have to be like to cease to believe or to hear. Sometimes, yung bata, they're emotionally attached to their parents. Normally. So, ramdam naman nila agad na if the love is kind of wearing off or something's wrong. Diba? Yung atmosphere sa bahay. So, yun nga. Doon nga siya nagsimula nung bata ako. And then, doon na tayo agad sa yung pinaka-kinagalit ko. Actually, yun yung connected kung bakit ako umuwi ng Philippines. Nasa Korea
Korea ako nung time na yon. Bayaran siya ng tuition ko sa school. So, binigay ko sa tatay ko yung deadline. Hanggang gantong date, mababayaran mo ba? Which is, nung time na yon medyo financially struggling din yung tatay ko. Naiintindihan ko naman kasi kung hindi niya kaya, I can make my own ways naman para gawan ng paraan yun. Kasi, kaya nga ako nagpa-part-time din nun. Pero you were willing to stop and earn for your own... okay. Or ako yung gagawa ng paraan para matuloy-tuloy yun nang hindi nagiging burden. Pero ang nangyari nun one time is binigay ko sa kanya yung deadline and then nag-promise siya na he can make parang talagang mabayaran yun on that day. And then syempre, hindi na ako gumawa ng paraan. Kasi sinabi niya nag-make sure siya talaga, binigyan niya ako ng assurance na babayaran niya talaga. And then yung day na yun mismo, tinanong ko siya, sabi ko gano'n, nabayaran mo na ba ganyan? Nakapaghulog ka na ba? Parang dun sa may bank account na binigay ko. Ang sabi niya, hindi daw. Alam mo kung anong reason? May sakit daw yung nanay ng kabit niya. So, ginamit niya daw yung pera doon. Alam mo ba nung sinabi niya yun sa akin, nagtatrabaho ako, nagpa-part-time ako noon. Talagang tumulo yung luha ko. Na-feel ko talaga na... Nagpa-part-time ka pa noon? Oo, nagpa-part-time ako noon for my allowance. Kasi nga, struggling na siya nun financially. So, hindi na ako humingi ng allowance. Yung ano ko na lang talaga. Yung tuition ko na lang. Oo. Pero before ako pumunta ng Korea, okay yung business ng tatay ko noon. Kaya ako nga nakarating ng Korea. Tapos, ayun, nung time na yun, nagpa-part-time ako, talagang hindi ko mapigilan na maluha. Kasi yung reason na, na ganun, parang, alam mo yung nasa top 1, no? Yung priority list, priority ka, tapos bigla kang... bumagsak. Oo, bumagsak. Na, hello, ako yung anak mo. Gets. Diba? I mean, yeah, nagigets ko naman yung... Baka may mga iba dito... Ito just for context lang. Because, syempre, we're trying our best to communicate with each other pero at the same time, get our points across this screen, diba? This camera lens, we're standing over here, diba? Alam ko dapat wala silang pake, pero apparently may pakialam kayo. So, we're thankful for that. And just to give you guys a little bit of context, like, you guys won't hear everything through this short podcast, diba? So, ano lang wala naman tayong pake. Wala tayong pake. Totoo, pero for wala. sure, meron yan magsasabi ng, so ano mali dun? Di ba dapat kalusugan muna ng isang tao? Di ba? Kesa sa tuition. Pero guys, here's the thing. Di ba? Parang all his life, he's been tolerating or what? Ini-endure mo yung, di ba, yung father mo having an affair. I don't know. That's not my story to tell kasi hindi ko naman alam. Pero all this, the entire childhood of yours, parang yun yung naging trauma mo. Tapos, nasa Korea ka pa eh. Iba kasi yung nandito ka pa rin sa Pinas, tapos nawalan ka ng tuition versus nasa ibang bansa ka. Totoo. Tapos, hindi nila mabigay yung tuition. Kasi that would affect your visa as well. Yun nga. Kaya nga ako biglang nauwi sa Philippines dahil doon. Yun nga. Hindi mo nasabi pag ikaw na bash kang ka. Kasi hindi baka, yun nga, tutuloy ko pa siya. So yun nga, so parang umabot ka ng point na makikick out ka. Oo, kasi sa Korea, very strict sila sa deadline. Hindi ka pwedeng makiusap na pag na-miss yung deadline mo na promissory note, katulad dito, di ba, na diretso ko pa rin. Hindi, doon, pag na-miss mo yung deadline mo, lahat kasi automated, di ba? Buisit talaga yung mga Koreanong yan, no? Paki mo, Korean embassy. Bakit? And then, ayun, hindi mo makukuha yung, ano ba yung Cheakchimyongsu? Parang certificate of enrollment na kailangan mo for the visa. Sa Korea, wala ding bridging visa na nangyayari na. Kunwari, mag-apply ka for work, ganyan. Hindi, no. Kumbaga, marami kasing illegal immigrant. Kaya dapat klaro kung bakit ka nandun. Sobra. Hindi ka tulad dito na pwede kang mag-tourist visa, ganyan, di ba, habang may ginagawa na. Kaya ka din naman nakuha yung permit na yan or permission from Korea kasi nga you were telling them that you're enrolled in a Korean or university rather. Tapos ang ending, wala ka maipakita ng enrollment. So, ipapawi nila yung visa mo. Saka kung sinabi sana ng tatay ko na ganun, in advance, kasi sinabi niya same date ng deadline. Yeah. Kaya doon ako nasaktan. Sana sinabi niya beforehand or kahit mga 2 weeks before kasi sinabi ko na sa kanya yun a month before pa eh. Hindi naman nagbibigay ng deadline yung school ng 1 week before ganyan. 3 months before ang deadline namin. So, matagal talaga. Matagal. So, gets ko na. So, parang yung biggest frustration mo is hindi dahil hindi ka naka-enroll. It's rather, parang na-kick out ka almost. Oo. I mean, almost, literally. Hindi ba? Na-kick out talaga. Na-kick out ka talaga.
So parang you had to go through all that. Kasi when you're being kicked out from a country, dami mo pang biglang asikasuhin. Paano ko to iuwi lahat? Yung mga diba? gamit mo. Yung natira na days nun sa may visa ko, parang ano na lang siya, 18 days? Oh my God, that's so short. Not even a month of preparation. 18 days na lang. Kasi yung deadline ko noon, ano na tawag dito? Hindi nagbibigay yung Korean, ano na tawag dito? Embassy. Immigration. Immigration. Ng mahabang deadline after nung... Expiration. After na expiration ng visa mo. Dun sa may enrollment. Yeah. And Korea's very strict with that. Sobrang strict nila sa visa. Yes. Kaya, kunwari, natapos yung semester mo ng today, meron ka, halimbawa, 2 weeks, ganyan. To prove that you're enrolled again. Gets. Walang bridging. Di ba sa ibang country parang may bridging visa? Ay, hindi ba? Sorry. Malay ko ba? Hindi, kasi for example, ang alam ko sa Australia, may bridging visa Ito bridging. Yung kunwari, natapos yung visa mo, tapos on process na yung isa, merong bridging visa na tinatawag. Sa Korea, walang ganun. Basta pag natapos yung ano mo, expired yung visa mo, uwi, ganun, diba? Pakibayadan yung tuition. Hindi, pero ang isa ko pang ano doon, ang akala ko natuto na sila doon. They did the same to my sister. Wait, your sister was in another country too? Hindi, nandito siya pero binibitin-bitin nila yung pambayad ng tuition. Tapos silang bagong couple, Bora-Boracay, ganyan. Travel goals, cherish your love. Ang sakit. Akala ko natuto na siya kasi 'di ba sabi nila, parang forgive your parents. It's their first time parang first time kinemberlo, ganon. So akala ko I was the test child, pero hindi. They do the same with my other siblings. Kahit yung half ko na nababalitaan ko, ganun yung nangyayari sa kanya. So, di ba, parang saya kapatid mo, parang, you wish for the best na hindi nila gawin yung ginawa nila sa'yo. Nakakala mo parang sinalo mo na yung bala para sa kanila, pero ayun pala, may second batch. May second batch, may third batch. May machine gun. Kala mo pistol, hindi. Ano yan? Pre-order. Grabe. Diba? May blind box. Secret. Secret. Puro secret yung nakuha. Ayun, pakibayaran yung tuition niya. Bata pa siya. Me and my sister age gap is 8 years. So, bata pa siya. Pakibayaran, please. Do you believe that family should come first before anything? Sa'yo, sa part mo, hirap. No? Morally, yes. But culturally, no. Kasi, para sa akin, family really should come first. Pero when you say family, it's a group, diba? Pero some people have this weird perception na parang when you say family, may kanya-kanyang role. Para sa akin, hindi ganun ng family eh. Pag family, lahat tayo. Totoo. Gets mo ba? Hindi yung breadwinner ka. Ikaw yung tatay. Ikaw yung... hindi yung... Gets mo ba? Parang, yes, we have roles in the house when we're talking about the role as different family members. Pero family itself, parang you guys should sustain yung sarili nyo and then pag nagka-problema, yung mag-gather kayo and then solve problems together. Pero napansin ko, I hate the concept of family na family, pero bakit ako lagi yung nagsasalo ng ganun? Gets mo ba? But let's be fair with taking parts in roles. Ako para sa akin, of course, put God first. God first! And then, para sa akin, yourself. Another question is, do you have missed opportunities dahil you put your family first? So guys, if you guys didn't know, akala ng mga tao, tagadaldal lang ako ng online. Halongkatin natin, ikaw ang ma-pressure. Paki-pressure siya. Oh, try me. So akala ng mga tao, tagadaldal lang ako sa online for the cloud, maka OA, mga pinaka-OA na Koreano sa Pinas, di ba? That's what they call me. Pero guys, if you guys didn't know, I do have a bachelor of degree in BS Psychology. Wow. Nag-graduate po ako. Yes po, nag-enroll po ako, nag-graduate po ako. Meron ako diploma, meron din akong ano yung ribbon? Red ribbon? Red ribbon. Cake? Hindi, di ba red ribbon yun? Red ribbon ba yun? Yellow ribbon? Ano yun yung ribbon? Hindi niya alam yun. Basta, you have to get that thing para authenticate? Oo, para authenticate sa DFA. Yun ba? DFA.
Sorry, guys. Meron yun, yung authentication sa DFA Red Ribbon We Tawag. graduated what? How many years ago? I graduated 9 years ago. Yeah, I had that done also. All my life, I knew that, and I feel like my parents knew it also, na I was someone artistic rather than logical or rational. I feel like nung bata pa ako, parang alam na nila, and alam ko rin sa sarili ko na I'm more of an artistic person than a rational or like logical or like brainy. I used to draw, like talagang drawing talaga yung pinaka number one passion ko nung kabataan ko. Pero hindi yung draw na parang, alam mo yung parang Picasso ganon. I loved anime. I loved creating game characters. Webtoon, gano'n. Kumbaga yung pagkadelulo ko at yung kamay ko parang hinalo ko. So I would put characteristics on each of my characters and I would make a storyline out of it na parang ito yung kingdom of ganon. Aray. Siya yung clan of ganon. Ganon. Hindi, ha? Oo, Pakin yun. Diba? May sarili siya Encantadia. Alam ko walang pakialam si Picasso, pero ayun nga. So, yun talaga yung number one passion ko when I was a kid. My father was just a regular office worker in Kia or Hyundai. I forgot. Parang engineer siya. Tapos, he would always bring like this much of parang, alam mo yung papel na pang resibo? Yung maninipis na papel na may butas-butas sa gilid. Parang he would bring bunch of that and I would draw all day. Akala ko my parents were aware na I'm more of the artistic side rather than yung gusto nila. So in Korea, we have something called 사자 직업. It means any job or occupation that ends with 사. 의사, 검사. 의사 means doctor. 검사 means prosecutor or 검사 판사, which means judge. 변호사, lawyer. So we have that toxic culture back then na parang pag 사자 ang if your job description ends with sa, you're a successful person. Parang ganun. Oo. So parang feeling ko parang ina-apply sa akin ni mama at papa. Na-apply mo naman ngayon. Influenza. Fuck you ka dyan. Paki ng mga vaccines. True. Paki ko. Okay. And then, nung high school na, I wanted to be a singer na. Bumukas talaga yung pagiging singing, yung pagiging KSP. Like the High School Musical. I wanted to be a theater actor talaga. Wicked. Sorry. Hindi ka susubo. Paki mo, microphone ko to. So ayun, parang tinapos ko yung high school ko with a degree. Parang hindi ko alam kung fourth honor or like third honor ako mag-graduate. Tapos, ayun, puro coding lang naman yun eh. Ayun, puro psst. Libre kita lang ganing sa mamaya. Tapos minsan yung mga kinopyahan ko, mas mataas pa score ko, bad trip sila sa akin. Kasi ikaw may laman ka na. Ayun, so parang, ayun. I finished college degree, sabi nila sa akin na, okay, Jin, as in, I wanted to do theater arts talaga. Ang number one na gusto ko, hindi naman sa pagre-reklamo, I learned a lot from Mapua, my alma mater. So, shout out to you. Viva Mapuans. Ayan. Ha? Paki ng Mapua. Sige, kahit alam ko walang paki ang mga Mapuans dyan, Viva Mapua pa rin. Ayun, so sabi, but originally I wanted to do theater arts or acting dun sa UST, musical. Parang yun yung gusto kong course. Ayaw talaga ni mama, as in sabi niya, walang pera dyan, anong kukunin mong trabaho, ganon. So parang, yun yung time na medyo takot pa ako sa magulang ko. Kasi 15 or 16 ako eh. Hindi natin naabutan nung K-12. So super bata pa natin. Wala ka pa sa edad na para mag-rebelde. Kasi siguro kung 18, 19 ako, siguro, hindi, ito ang gusto ko. Paki mo! Di ba? Pero ayun, parang wala akong laban kasi 15 or 16 ako noon. So literally parang sige po, parang ganun. So pinilit ko. So nung una, nag-civil engineering. Talagang first year, first sem. Sabi ko, hey, hindi ka mag 5 years. Diyos ko. All my high school life, nag-common ako. Tapos pati dito, magmamath pa rin ako. So nag-switch ako. Nag-shift ako. Well, I wouldn't say shift kasi before enrolling pa lang, nag-shift na ako eh. Parang so nung nakita mo yung list curriculum, sabi ko hindi talaga ako mabubulok ng 5 years. Kasi ang plano ko talaga is tatakas ako after ako mag-graduate. Kumbaga, hand them the diploma as a courtesy na parents. Same, parents sila. So parang pinalaki mo ko, sige, I will do this for you. Pero hanggang dito lang. Tapos balak ko tatakas. Tapos 5 years pa, hindi talaga. So ginawa kong 3 years.
So 3 years lang yung mo, natapos mo siya ng 3 years? Yeah, originally it's 4 years, pero ito nga, sa Mapua guys, walang bakasyon. Quarter sem kami. Yung mga Lasalians, di ba? Yung malas na mga Lasalians, 3 ang semester nila, tri-semester, siguro wala silang pahinga. Kami, 4 na semester kami. Ang pinakamahaba na bakasyon namin is usually at the end of the year, and it's like, 15 days? Tapos dun sa 15 days na yan, kasama ng enrollment week. Aray, 4 seasons in school. 4 season talaga. Tapos kami pa yung pinaka-late, yung huling-huli mag-announce ng walang pasok pag may typhoon. Kunwari, UST, Signal 2 pa lang, walang pasok. Diba? FU, walang pasok. UE, walang pasok. Kami mga Mapuan, refresh kami ng refresh ng Twitter. Ano na? Di ba minsan nakapasok na kayo sa diba? Sabi nila, pakialam namin sa'yo, lumangoy ka. Pakialam kung walang jeep, lumangoy ka. Pakinang Mapuan na naman. No? Diba? Wala talagang paki. Wala talagang paki talaga. Kala nila sa amin mermaid talaga. So, ayan. So, I finished it for them. So, ayun. I finished everything for them. Tapos, ang ending gusto nila, mag-masteral ako, B. Wow, extension. Sa Korea. May extension. Sabi ko, sabi ko talaga, yun yung time na medyo 19 na ako After, 15. So, parang pa 19 na ako, no? Medyo nagde-develop. Nagde-develop na parang buhay ko to. Sige, thank you. Thank you because you raised me up. Diba? Pero parang paki ko sa standards nyo. Kung like bata pa lang, iniisip ko lagi na what's the point of having all the money and ganun kung hindi ka happy? Totoo. Feeling ko, siguro may mga iba dyan na mas malakas pa sa akin na kaya nila tiisin yan. Pero kilala ko sarili ko Like para sa akin, pag walang happiness, walang kwenta lahat. Baka may mangyari pang hindi maganda. Hindi mo kaya i-tolerate. Legit. I'm not even saying this jokingly. And I was kinda, suey daw nung college din ako. So, I told them na, sige mag-masteral ako sa Korea. Tapos ang ending, when I went to Korea, nag-ipon na lang ako ng part-time job, money, tapos bumili na lang ako ng microphone, ganun. Tapos nag-audition ako. Alam mo ba, nag-audition din ako sa nag-submit din ako ng audition. JYP? Hindi. Akala ko JYP. Big Hit. Ay, taray. Anong year? Sige, pakinang BTS, di ba? Pero ano pa naman, it was 2015. Hindi pa ganun ka 2015, 2016. Parang ganun. Start pa lang ng ng BTS nun, parang global. Oo, 2015 or 2016. 2015 Pero yun. paper audition pa lang. Hindi yung on the spot. Thought ka ng TXT. Sorry. So, ayun. Kasi I went to YG website. Like I said, 19 ako noon. So, parang 20 na in Korean age. So, I went to the website ng YG, and I also went to JYP website, ganun. Tapos lahat nakalagay, 15 and below. They want younger, simula 15 and below. And then, I realized na, na-scam ako ng mama ko. Kasi all my life, sabi nila, basta kunin mo yung diploma, gawin mo na lahat ng gusto mo. Just get the diploma first and then do whatever you want. Tas ang ending, 15 and below lang palang tatanggapin nilang. Pero yung big hit, nakalagay doon regardless of your age. Ay, wow. So nag-submit ako. Inclusive sila. Hindi ako ni-replyan. So, ayan. So, parang nagigets ko. Pero, I mean, like I said, I also believe it was a very sad thing for me. Like, grabe talagang parang yung sky is falling talaga ako nung nakita ko na hindi na pala ako pwede mag-audition. Like, so, audition man lang. Oo. Diba? It's not like I'm gonna become an idol. Magta-trainee pa lang ako, bawal na daw. Diba? So, sabi ko, shit. Like, it was like my world was ending. But now I believe like everything was meant to happen. I guess so. Maybe, God wanted me somewhere else. Paki ni Lord. Sabi ni Lord, bakit ko sa plano mo? May plan ako. Sundin mo. Alam mo yung GCash, at the end of the year, they tell you how much you spent. Oo. Nakikita ko nga yun. Parang may yearly recap. Yan, tsaka Grab. Parang ganun, di ba? Magkano na gastos mo. Hindi ko alam kung nakakatulong yan sa... Pakialam mo ba sa gastos ko? Pero parang, hindi ko alam kung nakakatulong kaya yan sa marketing strategy. Feeling ko Grab shouldn't do it. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi di ba sa Grab na una yan yung ganyan. Dahil dyan napabili ako ng kotse. Kasi nakita ko yung spendings ko ng 1 year. Pambili na siya ng kotse. Di ba nawalan kayong customer? Di ba we all have that one useless na luho na we think na kailangan. Hindi naman siya masama, pero I think I just spent way too much money on this shit. Di ba yung mga ganun? Oo. Ikaw, ano sa'yo? Sige. Ako, feeling ko guilty pleasure, but number 1, Mobile Legends skins. Alam mo kung magkano nagastos mo yung total? Hindi. Pag yung ML talaga, like if the Mobile Legend Bang, pag nagkaroon sila ng ganung feature, kung magkano nagastos mo yearly, baka makasuhan ko sila.
This is Pogo! I think, yeah, game skins, and Shopee and TikTok shop budol. Alam mo mga hacks, feeling life hack. You know those Chinese ads? Na, have a techie house. Ganon. Di ba? Oo, nakikita ko. Parang smart Oo, parang smart home, di ba? Yung parang, yung prutas, parang nilalagay ng blue UV light. Tapos, like, you don't need that shit. Ang extra. Just wash it. Pero parang, Yung mapapa, Usually, hindi ako natatempt usually. Pero it's when you have, pag kumita ka na. Oo, let's say, may sahod ka, ganun. Dun ka parang, hindi, sige, siguro maliit lang naman to kumpara doon sa kinita ko this month. Tapos, pero, pag like, na-combine mo lahat yan, my God. Ang laki. Parang, ay. Hindi, saka minsan, di ba, pag wala kang, parang medyo gipit ka, ang dami mong naiisip na kailangan mong bilhin. Tapos pag nakuha mo na yung pera, parang nawala na siya lahat na yung ang nangyayari na bibili mo, hindi mo kailangan. Di ba? May ganun ka ba? Ganun kasi ako. Ano yung mga ikaw, ano nabibili mo? Usually mga decoration sa bahay or anything na hindi naman kailangan sa bahay tapos naging lang siya, yung basura. Wait lang, yung ba yung sa pero yung sa live mo, yung nasa likod, yung ba yung mga ganun? Hindi yung projector? Hindi, yun naman nagagamit ko siya kasi binenta ko yung TV ko eh. Okay. So nagagamit ko siya. Pero dati kasi ang hilig kong bumili ng parang tante tas lalagyan ko ng kung ano-ano. Ano yung pinaka-recent purchase mo na sobrang useless? Wala na. Nabago ko na yan. Ay? Meron dati. Sa bagay, ay hindi ka din mahilig sa anik-anik. Dati mahilig ako. Yun yung ko. I'm so proud of myself na nabago ko yun. Paki ko! Paki mo. Hindi, pero may trick dyan. Kailangan maliit yung bahay mo. Kasi dati mas malaki yung tinitiran ko. So, I moved to a smaller place para ma-force ako na hindi bumili ng sobrang kung ano-ano. Pero sobrang totoo yan. Sabi ko sa sarili ko dati when I used to live in a smaller house. When I moved to a bigger house, I'm gonna be a minimalist. Yung parang doon sa Pinterest na house goals, ganon. Hindi. Ang ending, dumami lang din yung... Totoo. Pag masikip kasi yung bahay mo, mag-iisip ka kung kasya ba yan, ganyan. Di ba sisikip yung lugar. Totoo. Kaya ultimo nung bago akong lipat doon sa may tinitirhan ko ngayon. Sinusukat ko talaga lahat. Pupunta ako ng IKEA. Sukat yon kung magkakasya ba dito sa sulok na to, ganyan. Grabe. Or kung yan ba, magagamit ko ba for filming din. Yung naging na siya, kailangan multi-purpose yung table ko, ganyan. Dapat all-in-one. Ako din. Ganon na din yung mindset ko na parang, kunwari, pag bumili ako ng lamesa, like yours, like, pag bumili ako ng lamesa, hindi lang dapat lamesa ang function dito. Oo, yun nga, ganun. Parang, it should have at least 2 to 3 purposes. Totoo. Like, it would actually, like this, guys, I got, this was inspired by Ate Denise's house. So, sabi ko, maliban sa maganda siya at aesthetic, parang it serves as reflector para sa mukha, nakakatulong, diba? Less filter. Hindi! Basta, parang ganon. Tapos may mga foldable, di ba, nakita mo naman mga gamit. Kailangan ma-justify mo yung So, ano yung pinaka-useful mo na bili this year? Any recent purchase na talagang nabili ko to sa sobrang ganda? Sa tingin ko yung mga lighting na pinagbibili ko. Kasi nagagamit ko siya for for mga branded contents ko. Lighting, like studio lighting? Hindi naman siya sobrang mahal, pero... Content creation lighting. Content creation lighting. Ano nabili mo? Yung malalaki siya na parang 24-inch, ganyan. Dati kasi puro ring light lang ako Pero hindi siya pala nagwo-work pag medyo malayo ka na. Kaya, na kasi empty gusto ko bumiling ganyan. Nabubudol. Pero kailangan ko yung mga ganyan. Totoo. Saan mo ilalagay? Lilipat ako sa bigger. The cycle is on and on. Diba? Ako ba? Ano ba nabili ko recently? Feeling ko, yung mga anik-anik, parang di ko nabibili para sa sarili ko I buy it for the others. I feel like my useless purchases are stocking things up. Wala akong useless na nabibili. Kasi kahit yung mga anik-anik, I feel like it's part of my style. So parang it adds identity to how I dress myself up. Kasi, di ba, walang pakialam ang mga stylist sa akin. Hindi ko afford. So I am my own makeup artist and I'm my own stylist. So with that being said, para sa akin, hindi siya sayang. Pero, with like, those labubus, yung ganon, hindi ko kayang bilhin para sa sarili. Mahal. Para sa iba na lang. Parang kaya. Siguro for a gift, ganon, di ba? Ano yung isang bagay na hindi ka nagtitipid?
ang hindi ko pinagtitipidan is food. Parang I spend kung gusto ko talaga kainin yung isang bagay. Kasi kaya ako nagtatrabaho para kumain ng masarap. Pero hindi naman ako yung kain ngayon tas kain na naman after 30 minutes. Yun yung iniiwasan ko, not health. Baliktad tayo. Ako hindi ako nagtitipid pagdating sa comfort. Anything that makes me more comfortable, I will get it. Gets. Like, comfortable sa work. Kunwari, siguro mas madali magtrabaho pag may ganito ako. Invest. Siguro, mas mahimbing yung tulog ko pag may ganito ako. Totoo. Invest. Like, comfort is everything to me. Yung food, I'm so sorry. Diba? Coming from me. Pakialam ng mga foodies dyan. Alam ko wala kayong pakialam, pero pag ako, iniisip ko kasi minsan, okay, once, like, for celebration, it's good to have good foods. Pero naisip ko na, kakain ka ng 8,000 peso Wagyu, lalabas sa likod mamayang gabi. Diba? Paki ng butas ko. Hindi. Well, iba-iba naman tayo kasi, di ba? Oo. Pero I agree dun sa may comfort. Kasi naiisip ko din yan minsan lalo na pag, kunwari, ang kapalit nun, sobrang inconvenient mo. Yeah. Kunwari, pupunta ka sa isang lugar, tapos magko-commute ka instead mag-grab. For me, anything that can save my time or comfort, that is like number one. Kunwari, naglalag yung laptop ko tuwing nag-e-edit ako or work, ay naku, babasagin ko agad yan. Hindi yung parang ganun level, like, walang sayang. I'm gonna change it right away. Kesa naman mas stress ako. Kasi minsan, mas napapagod ka pa dahil ako, dun ako napapagod. Tapos stress mo nadadagdagan. Imbis na smooth yung process. So, alam ko wala kayong pakialam, pero pakishare naman din sa baba. Saka yung aircon pala, yun, hindi ko tinitipid. Aircon. Gagamitin ko yan. Approved yan. Recently kasi nag-breakdown ng aircon. Hindi ka nakatulog ng ilang araw? Hindi ako nakatulog ng almost a month kasi hinihintay yung gagawa. Ang nangyari, pinagawa sa iba, gumastos na naman. Oh my God, sakit yan dito. Alam mo yung aircon cleaning ko, ilan beses ko na tinanong. Hindi pa nila ako binabalikan kaya tumutulo yung aircon ko sa room. Buti na lang hindi lang isa yung aircon mo. Ay nako, kaya nga Pakiayos naman Pakiayos. Yan pa yung mga services dito sa Pinas. Nang daming naungkat. Paki daw ng mga engineers sa atin. Paki nyo. So ayan guys. So ayan, I hope everyone is, trying to live up to their New Year's resolutions kahit sila ay matanda man or bata pa. And if you guys agree or if you guys have any other suggestions, paki-comment. Kasi may paki kami. Paki-share. Paki-share. Paki-share dyan.